Hi guys! So ngayon, gagawa tayo ng dalawang flip chart at isang diorama. Tara, samahan niyo ko. So bago yun guys, ito pala yung kinakailangan nating materyales para sa paggawa ng diorama. Meron tayo dito isang karton at meron din tayong mga colored paper para mas maging makulay yung ating diorama. Siyempre, kailangan natin ng gunting, ng glue bilang pandikit, at ito namang plastic cover kinakailangan natin para sa ating gagawing flip chart mamaya. Tara, simulan na natin. Gagawa nga ako ng isang diorama para sa theater. Ayan nga, sinisimulan ko ng balutan ng itim na kartulina itong karton na ginawa ko. Ito nga palang karton na ito yung magsisilbing stage natin. So, kung makikita natin, maliit lamang yung kinakailangan nating karton. Kaya, kung gusto niyong gumawa, ay okay na kung isang karton lamang yung gagamitin ninyo. Medyo mahirap lang nga yung parte na to sapagkat kinakailangan talaga ng sukatin yung karton na gagamitin natin. Pagkatapos kong mabalutan itong ating stage o theater, ay sinimulan ko nang ilagay itong ating mga karakter. Kung makikita natin, printed nga po itong mga karakter na ginawa natin, baging yung background ng stage para mas maging maganda at maging maayos ito. Alam niyo na, hindi marunong mag-drawing ang auntie nyo. Kagaya ng teatro, meron din itong mga upuan. Upang magsilbing upuan ng mga magiging audience natin. Malay nyo, may manood talaga dito sa ating theater. Matapos nga nating gawin ang ating diorama o theater stage, ngayon naman ay samahan nyo kung gumawa ng flip chart. Nag-print na ako dito ng mga gagamitin natin para sa ating flip chart. Ang laman naman ito ay patungkol sa ating pyramid ng Go, Grow, and Glow Foods. Paper type mo yung gagawin natin ngayon, kaya samahan niyo akong gumupit. Tara! Pagkatapos ko ang gawin itong ating paper tarp, ay sinimulan ko na rin gupitin itong ating yarn na gagamitin natin para ikabit natin itong paper tarp sa ating stand. Ayan nga, at tapos na nga ang ating flip chart. Pagkatapos nga natin gawin ang ating flip chart, ay gumawa naman tayo ng ating pocket chart. Ito nga ay inspired pa rin mula sa ating pyramid ng Go, Grow, and Glow Foods. Ayan nga, gumupit tayo ng mga printed na mga pagkain tulad ng tinapay, karne, at mga gulay. Sa pagkakataong ito, makakatulong ito sa mga bata para mas maalala nila at magkaroon ng interaktibong gawain upang silang makatutukoy na mga pagkain na dapat nilang ilagay sa grow, dapat nilang ilagay sa glow, at kung ano yung mga pagkain na dapat nilang ilagay sa go foods. Sa katunayan, ang chart na to ay hindi lamang magagamit sa go, grow, and glow foods. Maaari rin itong palitan na iba pang topic. Hinati ko nga yung ating plastic cover sa tatlong maliliit na parte na kasyang-kasya lang sa ating kartulina na binili. Pagkatapos nga nito ay nilagyan natin ng scotch tape sa likod para dumikit ito at pwede na nating lagyan ng ating mga printed materials. Kagaya ng ating flip chart at pocket chart, itong ating diorama ay isa ding mabisang instrumento sa pagkatuto ng isang bata sapagkat nagsisilbi itong modelo para sa mga bagay na nais nating ipakita o ipaliwanag sa kanila.
Yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!